Taong 2000, isang labanan ang yumanig sa Mindanao. Daan-daang sundalo ang nagmarcha kasabay ng putok na mga kanyon at pagbagsak ng bomba mula sa himpapawid. Sa gitna ng putukan, isang simbolo ng pakikibaka ang unti-unting gumuho. Ito ang kwento ng pagbagsak ng Camp Abu Bakar. Sa loob ng maraming taon, ang Camp Abu Bakar ang naging pinakamalaking baluarte ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matatagpuan ito sa kabundukan ng Maguindanao at Lanao del Sur at may lawak na higit 30,000 ektarya. Hindi lamang ito basta kampo militar, isa itong buong komunidad. May moske, paaralan, taniman at kabahayan. May sarili itong pamahalaan at korte na sumusunod sa batas Islamiko o Sharia law. Dito naninirahan ang libu-libong taga-suporta ng MILF at dito rin nakabase ang pamunuan, kabilang si Hashim Salamat, ang tagapagtatag ng grupo. Sa loob ng dekada, naging simbolo ito ng paglaban ng mga Moro para sa sariling pagpapasya at kalayaan. Ngunit pagsapit ng taong 2000, dumating ang isang matinding pagbabago. Noong Marso, ipinahayag ni Pangulong Joseph Erap Estrada ang tinaguriang all-out war sa MILF. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Estrada na hindi makakapayag ang gobyerno sa mga atake at pananambang na iniuugnay sa MILF. Para sa kanya, kailangang tapusin ang banta at ibalik ang kapayapaan sa Mindanao. Dito nagsimula ang isang malawakang opensiba ng Armed Forces of the Philippines. Libu-libong sundalo, tangke, kanyon at eroplanong pandigma ang ipinadala sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at ang pinakamalaking target, ang Camp Abu Bakar. Hunyo taong 2000, sinimulan ng AFP ang masinsinang operasyon. Una nilang tinutukan ang mga nakapaligid na kampo ng MILF upang mapalibutan ang Abu Bakar. Araw-araw umuugong ang himpapawid sa pagbagsak ng mga bomba mula sa mga FA-50 fighter jets at OV-10 bombers. Mula sa lupa, tuloy-tuloy ang putok ng mga kanyon. Unti-unting nilalapit ng mga sundalo ang kanilang hanay. Sinusunog ang mga tinanim at sinisira ang mga struktura na depensa ng MILF. Hindi rin basta-basta bumigay ang MI. Libo-libong mandirigma ang nagtanggol sa kampo gamit ang matagal ng inihandang posisyon. Sa kanilang pananaw, hindi lamang kampo ang pinagtatanggol nila, kundi ang mismong simbolo ng kanilang pakikibaka. Matitinding sagupaan ang naganap. Ayon sa mga nakaligtas, araw-araw ang palitan ng putok at hindi mabilang ang nasawi sa magkabilang panig. Ngunit kahit matindi ang depensa, kulang ang MILF sa armas at air support. Sa huli, ang malakas na puwersa ng gobyerno ang nakalamang. Ika-9 ng Hulyo sa kaparehong taon, tuluyang nakapasok ang mga sundalo ng AFP sa Camp Abu Bakar. Ang dating punong himpilan ng MILF ay iniwan ng kanilang mga pinuno upang maiwasan ang ganap na pagkubkob. Ipinagdiwang ng gobyerno ang kanilang tagumpay. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa mismong gitna ng kampo at bilang simbolo ng tagumpay, nagdaos pa ng salos-salo si Pangulong Estrada at mga sundalo na naging kontrobersyal dahil inihahantulan ito sa isang piging sa gitna ng digmaan. Para sa pamahalaan, ang pagbagsak ng Camp Abu Bakar ay isang malaking panalo, ngunit para sa MILF, ito ay pansamantalang dagok lamang. Agad silang nag-disperse at naghiwa-hiwalay sa iba't ibang lugar ng Mindanao kung saan mas mahirap silang tugisin. Ang higit na naapektuhan ay ang mga sibilyan. Libu-libong pamilya ang lumikas, iniwan ang kanilang tahanan at kabuhayan. Ang mga moske at paaralan sa loob ng kampo ay nasira at mga komunidad ay nagkalugmok sa kahirapan. Ilang buwan matapos ang pagbagsak, napilitang muling makipag-usap ang gobyerno sa MILF. Napatunayan na kahit nawasak ang pinakamalaking kampo, hindi tuluyang mawawala ang adhikain ng kilusan.
Ang pagbagsak ng Camp Abu Bakar ay isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng Mindanao. Isa itong tagumpay para sa militar, ngunit para sa iba, ito ay paalala na sa kabila ng digmaan, hindi kailanman mabubura ang panawagan ng kapayapaan at katarungan. Hanggang ngayon nanatiling alaala ang kampong ito, hindi lamang bilang isang lugar ng labanan, kundi bilang simbolo ng pagpapatuloy ng masalimuot na kwento ng Mindanao. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.